beloved Boss Mike Severa. You want to win 2028? Ah. Let's start now. Wala na. Anong start now? Wala na. Matagal na kayong nag-start. Kapapanalo pa lang ni Pangulo, di ba nag-start na kayo? Di ba ni-recruit mo pa kami? Oo. Meet niya, thank you naman po. Opo thank you. Yan. Sa totoo lang mga kababayan, kapapanalo pa lang ni Pangulo, nagre-recruit na to. Oo, binobola kami na si Pangulo bangag daw adik may video. Putik na yan, 3 taong kami naghantay. Ayun, nagpakita ng peking video. Oo, dinamay pa kami sa katangahan nito. Buti na lang mga kababayan. Oo, loyalista ako. Hindi niya yata naintindihan yung pagiging loyalista ko. Ang pagiging loyalista ko, minana ko sa lolo ko, lola ko. O paano yun? Maharlika. Mababali mo ba yun? Ayaw ko namang multuhin ako ng mga lolo't lola ko. Kabilin-bili na niya yun. Diba, TPL? Diba? Oh, sabi rito, yan, infiltrated. Big word na yan para kay Maharlo ka. Kaya kamunti na sila doon kasi balita nga na ini-scam nila yung mga OFW. Yan, oo. Ini-scam nila yung mga OFW. Yan, mga kababayan. Totoo yan. Tuloy, sa bagay sila naman ang nagbubulgaran, di ba? Napapasok na tayo ng mga traidor. Anong traidor? Hindi ako traidor, baka yung nakausap ko. Yun yung trumaydor sa inyo. Pero ako, hindi ako traidor. Loyal kami ni TPL, ano mo? Diba? Hindi ako traidor, Maharlika. Tapat ako sa mga kaibigan ko. Ganon. Ikaw lang naman ang hindi naging tapat sa akin eh. Kung naging tapat ka lang sana sa akin eh, di sana walang ganito. Di po ba mga kababayan? Tuloy. Ng mga mangga, alpotera, putang ina, ano tong laban na to? Wala na silang gana! Ayaw mo na! Ayaw mo na! Ayawan na yung mga DDS! Ayawan na sila mga kababayan! Ano nang daw klaseng laban ito? Wala na yung laban nila! Langya o mga DDS. Suko na yung mga pambato nyo. Sumuko na! Ayaw na! Uwi na! Uwi! Wala! Suko na! Paano na to? Tapos na ba laban? Itaob mo na yung lamesa nyo! Suko na! Ayaw na nila mga kababayan. Oo, gagawa na lang ng content yan para mabuhay yung channel niya. At para kumita pa rin, gagawa pa rin ng kasinungalingan. Kahit kakampi niya, babanatan niya. Wala na mga kababayan. Wala na. Wala na. Taob na! Narinig nyo mga kababayan ko, Hindi sa akin galing yun. Mga DDS, suko na kayo. Yung mga tagapagsalita nyo, wala na. Oo, gumagano na. Gumagano na. Di ba? Susunod na dyan, si Libayan. Sabi, isip-isip siguro ni Libayan, mga kababayan, isip-isip ni Libayan. Inang yan, bakit ba kasi ako nasama-sama rito? Hoy, Pinay Blanda Diyosa. Sabi rito, from Marites Musni. Para sa moderators mo, matiyaga din pag di ka live. You are appreciated. Moderators, oy! Yung mga moderators daw. Sabi ni Marites Musni. Thank you daw po. Thank you. Sige, mamaya. Eto na. Pasok na tayo ng mga traidor. Nako! Ng mga mangga, alpotera, putang ina, ano tong laban na to? Sumuko mga kababayan. Sumuko! Kita nyo mga kababayan ko. Nataranta na sila mga kababayan.
Hindi na nila alam kung ano nangyayari sa grupo nila. Handaan nyo, ganyan makipaglaban. Yung dahan-dahan kang gagapang. Iisa-isahin mo yung mga yan. Hahanapin mo ang mahina. Yan ang punteriyahin mo. Isunod mo yung isa pa. Tapos yung isa pa, hanggang maglabo-labo na sila. Ganon. Nako, Maharlika. Wala na tong laban na to. So, mawawala na ng gana kami niyan. Parang mga boss ha? Pwede na ba akong tumigil? Ha? Okay na ba? Happy na ba kayo? Mukhang suko na sila eh. Pwede na akong magpahinga, Ha? Pwede na akong mag-focus sa love life ko. Ha? Pwede na tayo magpahinga. Focus na tayo sa love life, mga kababayan. Tuloy. Payagan na lang ba natin na tayong tunay nagmamahal sa kay Pangulong Duterte na ma-infiltrate tayo? Tunay. Hindi na sila alam kung sino tunay at hindi sa kanila. Sila mismo, mga kababayan, nagbibintangan. Wala na, Maharlika. Alam mo, isa na lang ang kulang sa'yo. Siguro ikaw na lang ang hindi nakakausap ko. Sa totoo lang. Oo. Ikaw na lang siguro ang hindi nakakausap ko. Oo. Huwag ka nang magpakataas. Nasa ibaba lang naman ako. Oo. Pwede mo akong abutin. Kita mo si Marites Musni. Yan. Ayaw magpaawat. Awat na po. Oo Tama na. Tama na. Maharlika, marami kung alam siya kanila. Gusto mo ba ng bala? Gusto mo ba ng bala, Maharlika? Marami ko niyan. Marami kong ibibigay sa yung mga bala para panira sa kanila. Ganun. Kung hindi mo gagawin yan, ibabala mo, paulit-ulit ka lang. Di ba? Meron. Anong gusto mong bala? Kanino? Sabihin mo lang sa akin. Dami ko niyan, Maharlika. Dami ko niyan. Pagod na sila. Pagod na sila. Wala na. Tuloy. Bakit ako emotional? Mm. Sa laban. Paano hindi ka magiging emotional, Maharlika? Tinaya mo na lahat-lahat sa'yo. Pati puday mo, tinaya mo rito. Siyempre, ganun talaga masakit yan. Nauunawaan kita sa nararamdaman mo. Yung nararamdaman nyo ni Rocking dalawa, ramdam ko kayo. Ako na lang yata ang nakakaunawa sa inyong dalawa. Kaya ano pang hinihintay mo? Friend naman tayo, Friend kami sa FB, mga kababayan. Ako na lang nakakaramdam sa'yo. Ako na lang din nakakaunawa. Ano pang hinihintay mo? Tawag na. Tawag na. Ano ito? Dahil sa pakikipaglaban ko, yan na. hindi naman ako inutusan ni Pangulong Duterte na ilaban ko siya even before. Ang kapalit, si Harry. Anong kapalit ni Harry? Kaso, tanim kaso. Ano? Ay, nako! Anong tanim kaso? Walang tanim kaso. Walang tanim kaso. Dangan lang, dati sabi nyo, kahit ano pang mangyari, basta para kay Duterte, itataya nyo. Bakit ngayon nagsisisi kayo? Bakit kayo kung sino-sino sinisisi nyo? Di ba mga kababayan ko? Yan ang problema sa inyo. Tuloy. Kapalit sa akin, tanim kaso. Wala, hindi ka tinaniman ng kaso. Kasama pa ako sa nagkaso sa'yo, no? Di ba sino nakakatanda, mga kababayan? Lumipad kami ng Amerika. Kinasuhan namin siya. Namit ko si Camille Vasquez. Ang ganda-ganda. Kulang na lang, mga kababayan, nung ako'y makita, lamukusin niya ang aking pagmumuka. Sabi niya, mga kababayan, ikaw pala si Mike Cervera. Oo, yung pinanood sa aking vlogger. Nung makita niya ako ng personal, mga kababayan, sabi ko, wait lang. Meron na akong Jen Angeles. Oo, mahal ko yan.
Wala na. Ano warrant of arrest? Kaso dito sa Amerika. Oo. Sige nga. Pwede naman akong mamili na lang na hindi na lang ako nagtanggol. Pero ito yung nasa akin. Tapos ngayon, pinapasok tayo dyan sa... Nagsisisi na si Maharlika! Siyempre ay tiyang ganun talaga. Ganun kabilis mag-isip ang utak ko. Maisisingit ko yung konektado. Diba? Nagsisisi na ho si Maharlika, mga kababayan. Nagsisisi na si Maharlika sa pagsuporta niya kay Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, kulang na lang, tawagan ako neto eh. Yung sasabihin niya, Boss Mike, pwede ba tumulay ka naman para sa akin, makabalik dyan. Di ba? Kulang na lang mga kababayan. Sabihin ni Maharlika, Boss Mike, pwede bang tumulay ka? Tumulay ka. Para sa akin makabalik dyan. Total naman nagawa mo yan. Noong si Mama Pebbles at saka si Madam Ellie. Diba? Sana hindi nyo na lang ako iniwan. Sana sinabay mo na ako dyan. Problema kasi sa'yo eh. Yan ang hirap eh. At saka ayoko na. Oo. Ayoko na ring tumutulay. Kasi ayoko na naman pagagalitan nila. Ewan ko sa kanila bakit nagalit sila nun, di ba? Pero ngayon mga kababayan, happy ba kayo? Tanong ko lang, seryoso, ito. Kasi naging ano rin ako dun eh. Medyo nasaktan ako ng, konti lang naman. Tanong ko sa inyo, nung panahon na ako'y namagitan, naging tulay sa pagbabalik ni Meme Pebbles at ni Madam Ellie, naisip nyo ba na masasaktan ako sa mga pinagsasabi nyo? Pero wag nyo na sagutin yon. Eto na lang ang tanong ko para positibo. Masaya po ba kayo ngayon sa resulta ng kung anong in-effort natin noon? Mga kababayan, tanong ko lang sa mga masasaya, mga kababayan ko. Masaya po ba kayo sa naging resulta ng in-effort natin noon? Paki-press 1 naman. Press 1 nga. Oo. Press 1 mga kababayan. Babalik tayo Babalik tayo sapagkat tinabot na tayo ng oras. Opo. Pero mayroon pa tayong tatalakayin. Mahaba itong kasiyahan na ito. Mahaba po ito. Hindi pa ho nagsasalita si Roque. Mas matindi yung kay Roque, mga kababayan. Oo. Abangan nyo, magbe-break lang ako saglit, Magbe-break lang ako. Saglit lang. Wala pang 1 minuto, mga kababayan. Oo, tatanggalin ko lang itong tawag ng kalikasan. Ano po? So, eto na mga kababayan. Ang paborito natin. Pasok! Ginagamit lang ng negosyante ang pangalan Marcos para makapanloko. Hindi ito panahon ng pagsasamanta. Dapat talagang makanuri, tingnan na maigi. Sa dami ng peke, nagsili para sa mga pagmumuka ng mga inakala mo na anghel ang kayo. Nenemi mga santo, santa na sumakamba. Sino ba, sino nga, sinungaling ba? Nakalamang na malamang ang mga alamang manggagamit ang sino-sino mang kung mga ulubong na nagaan ko. Tao sa iyong tenga, bubulong, paligid patagong. Tumigil ang patalikod hanggang sa may matalikod sa kanyang patibong. Kapag napaikot ka na sa kanyang mga balat, saka mo mapagtaratong. Halaga mo'y pakinabangat sa matala na sinamatala ng mga mandarambong. Ganun talaga, sa kalakaran ang dami nilang tuso na mapang-abuso. Kung sa bagay ang magpakatao, di na rin puso. Mas kapaling-paliwala pa ang mukha ng nakaliting aso. Kesa sa sangkatauan na di mo alam kung anong nilalang na nagbalag sa'yo. Pag namalapit na paligid ka sa wad na bait na bibig niya, kalaunan na itsak puwera ka rin pag wala ka ng kamay sa kanila. Wala silang kaluluwa, mga walang konsensya, wala na rin kahiyan at walang iba pang kinikilala kundi ang sarili nila. Pwede kang tumakbo, pwede kang lumayo, ngunit saan tutungo, darating din tayo sa katotohanan. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Mga kababayan,
Eto na nga po, eto na mga kababayan ko. Sige, tuloy na natin to. Punta na natin si Roque, ha. Oo, eto na ho si Maharlika mga kababayan. Nagsisisi na ho. Oo, ayan. Anim kaso. 7 warrant of arrest. Kaso dito sa Amerika. Nako, Sige nga. ang dami niyang kaso, di ba? Oo, 7 na warrant of arrest at kaso sa Amerika. Kasama na po dyan, mga kababayan, yung kinaso namin sa kanya. Ha? Tuloy. Pwede naman akong mamili na lang na hindi na lang ako nagtanggol. Yan. Pero eto yung nasa akin. Tas ngayon, pinapasok tayo dyan sa Hague. Narinig nyo mga kababayan, pwede na lang daw siya dapat hindi nagtanggol. Grabe no mga kababayan, no? Nagsisisi na ho. Sisi na ho si Maharlika. Pwede naman daw sana na hindi na siya nagtanggol. Oh, di ba? Oh, pasok. Babalik ako dyan. Tayo. Pakinggan nyo. Pero Pakinggan nyo. eto yung... Sige nga. Pakinggan nyo ha. Pwede naman akong mamili na lang na hindi na lang ako nagtanggol. Oh, Pero eto yung nasa akin. Tas ngayon, pinapasok tayo dyan sa Hague. oh. Babalik ako dyan. Tayo. Magpa-party tayo pag nakalabas na Yung kung mangyayari pa. So yan mga kababayan ha, nagsisisi na ho si Maharlika. Oo, nagsisisi na kahit magsisi pa yan, Boss Mike. Wala pa rin ako tiwala dyan, sabi. Eto na mga kababayan ko. Oo, eto na. Tanjaren. Jereren. Pasok! Kaya si Tatay Digong, kaya nga nag-iisip ng iba't iba pang mga paraan. Andyan ka pa rin sa kabila ng kapalaran na nangyari sa'yo sa pagtatanggol sa Pangulong Duterte. Kaya pareho tayong kapalaran. Nako, yan. Parehas silang kapalaran mga kababayan ha. Parehas daw sila ng kapalaran ni Maharlika. Pakinggan nyo. Ano yung kapalaran yung dalawa? Ano yung kapalaran nyo? Maraming fabricated crimes na ginawa sa atin ang Marcos Jr. Well, siguro Anong fabricated yun? Walang fabricated doon, Maharlika. Legal lahat yung mga kinaso sa'yo at dyan, sa kanya. Di po ba? Tuloy. hindi mo rin maaalis sa akin na masaktan ako na makarinig ng ganyang mga salita. Mga kababayan, eto na. Ano ang maiisip nyo? Kayo po tatanungin ko mga kababayan. Ano po ngayon ang naiisip nyo sa mga pahayag nila? Yung po bang yung may mga hinanakit na? Ano po? Ano po yung maiisip nyo pwede nilang gawin? Ngayong mga kababayan, punong-puno ng hinanakit ang damdamin nila. Kulang na lang mga kababayan, magrunga-rungaab sila. Hindi naman bawal, Maharlika Roque, magrungaab kayo. Diba? Pero sana yung pagrurungaab nyong dardarsan nyo. Pwede ba yung? Pwede ba yung pagrurungaab nyo eh? Pakiusap lang, dardarsan nyo? Oo. Di ba mga kababayan? Ito na. Salita galing sa isang dayuhan na I'm sure is very well paid. Dahil ang aking kapalaran, sinisisi talaga ako ng lahat ng mga kaibigan ko at kamag-anak ko sa Pilipinas. Sinisisi daw yung kapalaran niya ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Sige, tuloy. Bakit ba isinugal mo lahat para sa mga Duterte? Halak ka, di ba ganyan din sinabi ni Maharlika kanina? Iisa na lang. Mga kababayan ko, liwanagin ko lang ha. Iisa na lang yung litanya nilang dalawa. Tinaya daw nila yung buhay nila kay Duterte. Kung ano yung mga mensahe ni Maharlika, ganun din kay Roque. Tinaya ko ang lahat. Sabi ni Maharlika pati puday niya. Si Roque naman mga kababayan ko, tinaya niya na rin lahat. Pati wig niya. Sukdulan na maging visible at mabisto nila. Pati yung wig niya. Di ba mga kababayan? Tinaya kong lahat, pati wig ko. Nabukayo ng madlang tao. Eto ako ngayon, tampulan ng paninisi ng mga kaibigan, kamag-anak, pati pamilya ko. Sabing ganun mga kababayan.
Ay, nako. Sige, tuloy. True. Ang sagot ko, kasi sa tingin ko, ang pagiging tapat, mahirap nang makita ngayon, lalong-lalo na sa larangan ng politika. So ngayon, kayo pala ang tapat. So ang iba hindi. So ibig mo sabihin, kayong dalawa lang ang tapat, kaya dapat kayo lang ang pakinggan ni Duterte. So parang sinasabi mga kababayan, sa kabila ng pagiging tapat nila, hindi po sila pinapansin. At mas nabibigyan ng atensyon, yun daw pong mga tinatawag nila na mga alpotera, na mga double agent, at ng mga spy. Nakuha ninyo? So ngayon, ibig sabihin, sinasabi ng dalawa na ito, bobo si Maharlika. Oo, Maharlika, paano ko na... Ay, mali. Sinasabi ng dalawa na ito na bobo si Buday, na si Sara. Paano ko nasabi na sinasabi ng dalawa na ito na bobo si Sara Duterte, mga kababayan? Pakinggan ninyo. Parang mas pinaniniwalaan pa raw yung mga hindi naging loyal. Bobo tawag doon. Kung talagang loyal tong mga ito, mga kababayan ko, sa isang matalino, alam kung sino papanigan nito. Yung bang mga traidor o yung mga loyal na tawag nila sa mga sarili nila? Diba? Tanga mo naman kung hindi mo kakampihan yung mga loyal, kung totoong loyal sila. Di po ba? Baka naman sabi lang nila, binuhat lang nila yung bangko nila. Di po ba, mga kababayan ko? Di po ba? So tama po yan, isinugal ko ang lahat Ako. para sa mga Duterte at ngayon, Oh. natalo tayo. Ala Kaya ka. nga hindi ako Ayan! Natalo sila! Mga kababayan ko, aminado na rin si Roque, natalo sila. Mga DDS, galing na sa mga pambato nyo, talunan kayo. Wala na. Nga. Talunan kayo, mga DDS. Bakit walang mga DDS ngayon dito? Meron bang DDS dito? Lumabas nga kayo? Ayan aminado na si Roque. Talunan sila. Kung yung mga vlogger nyo, isama nyo pa si Harry Roque at Maharlika, umamin na natalunan kayo. Diba? Talunan kayo. Talunan. Alam nyo ba ibig sabihin ng talunan? Hindi. Oo. Kaya nga ba mga kababayan, malamang nga ito magkatotoo itong aking pagkakaanalisa na malamang itong si Libayan magpakilala na neutral na. Dahil mga kababayan sa nangyayaring yan, naku, oo, kapag na-associate pa yan, si Libayan na DDS na talaga yan, wala mga kababayan. Sa bagay, DDS naman talaga siya. Malamang. Maraming mang-iwan sa'yo. Di ba mga kababayan ko? Maraming mang-iwan sa'yo. Kawawa ka. Kaya ang mangyayari niya mga kababayan, Oo, magiging neutral o kaya babalik na lang kay Pangulo magtanggol. Di ba ba? Ayan aminado na sila, natalunan sila. Pakinggan nyo. Natalo tayo. Ayan. Kaya nga Natalo sila. Mga kababayan, talo na. Wala na. Los Valdez. Oo. Paano? Di pwede na tayong magpahinga. Pwede na tayong tumutok sa love life. Kasi mga kababayan, kita nyo na. Aminado na ang mga kampo nila, natalunan na sila, nagkagulo-gulo na, nagkawatak-watak na. Di ba? Tuloy. hindi ako makauwi. No? At ako meron nag-aabang na warrant of arrest. Lako, umuwi ka na. Umuwi ka na. Talo naman na kayo eh. Yeah. Pero hindi po ako nagsisisi. Kasi gusto ko naman matutunan ng mga anak ko at yung mga kabataan na dapat pag ikaw ay manilbihan ka na tapat. Alak ka,
manilbihan ng tapat sabi niya. Manilbihan daw ng tapat, bakit noon? Hindi ka naging tapat mismo sa mga sinasabi mo. Sabi mo noon, no? Makukulong yan si Duterte. O, nagkatotoo yung sinabi mo. Bakit hindi ka naging tapat doon at binabali mo yon? Wag mo nang idamay yung mga anak mo. Dinadamay mo pa yung mga anak mo rito, dinadamay mo pa. Wag mo nang buhatin yung wig mo, nasa tuktukan mo na nga eh. Di ba? Ito ang masama kay Rocky. Oo, aminado ng ang talunan, binubuhat pa yung wig niya kahit nasa bumbunan niya na. Rocky, tama na. Mas mataas sa'yo lagi ang wig mo. Yung piluka mo. Di ba? Tuloy. At mandilbihan ka hanggang hulihan. Manilbihan hanggang hulihan. Bakit hindi ka nanilbihan noon? Sa kung ano yung pinaniniwalaan mo sa prinsipyo na mayroon ka noon. Di ba, Evangeline Camilosa? O baka naman dahil wala ka nang mapuntahan. O baka naman no choice ka na lang. O baka naman talagang takot ka na. Ha? Wala na ho eh. Sira na ho ang buhay neto eh. Tuloy. Kaya nga po, pilit na akong pinapauwi ni Mr. Kaufman. Pero hindi po ako pwedeng umuwi. Hindi si Kaufman ang nagpapauwi sa'yo, si Digong mismo. Si Digong mismo ang nagpapauwi sa'yo. Pinagtatabuyan ka na nga dyan eh. Di ba? Pinagtatabuyan ka na, Roque. Wala na. Wala. Ano pinagsasabi nito? Pinagtatabuyan na nga eh. Tuloy. Hindi ko po papayagan na mawalay kita, Tatay Digong. Anak ng pating naman talaga. Ganun ba talaga yon? Di baling mawalay ka sa anak mo? Sa pamilya mo? Para kay Digong? Naniniwala kayo ron, mga kababayan? Ako, hindi ako naniniwala. Bakit kanyo? Tandaan nyo bilang mga Pilipino, kultura ng Pilipino, mahalaga ang pamilya. Pero para maawa yung mga tao sa kanya. Iniwan ko ang pamilya ko para kay Digong? Iniwan ko ang pamilya ko para kay Duterte? Kalukuhan. Mga kababayan, ibig sabihin nung kaya niya sinasabi yan, kayong mga tatanga-tanga, kayong mga mangmang, kayong mga uto-uto na mga DDS, ganun din daw ang gawin nyo. Samahan nyo sa kabiguan ito. Nagets ninyo? Yung sinasabi niya, iniwan ang pamilya para kay Duterte, ganun ang gawin nyo. Gawin nyo nga! Uto-uto kayo eh. Di gagawin nyo yan. Di ba? Mga mangmang kayo, gagawin nyo yan. Mga bobo kayo, gagawin nyo yan. Ganun ang gawin nyo. Iwan nyo yung pamilya nyo. Hiwalayan nyo yung asawa nyo. Hiwalayan nyo yung jowa ninyo. Sumama kayo kay Roque at ipaglaban si Duterte. Libayan! Sige nga, gawin mo nga to. Kung talagang ikaw ay solid na nagmamahal kay Digonya, iwan mo pamilya mo. Sabi ni Roque, iwan mo rin yung pamilya mo. Sumama ka sa kanya. Magsama kayo. Gawin mo nga. Sino ho? Yung mga DDS dyan. Nananawagan po ako sa mga DDS na nandito. Baka pwede naman po i-comment nyo kung gagayahin nyo yung ginawa nito. Di ba mga kababayan? Ganon! Hindi. Sinasabi ko yan para maisip nila na etong ganitong ginawa ni Roque ay hindi po karapat-dapat na ginagawa ng matinong tao. Di ba? Dahil yun naman po ang pangako ko. Hanggang sa huli. Naks na pating na yan, may pangako pa. Diretso mohas. Nandyan na. Diretso mahas. Magandang umaga, sir. Wrong choices sila. Inaani na nila ang mga masasamang ginawa, paninira nila kay PBBM.
nagmadi iti ugali da. Ano, alam mo yon ibig sabihin nun, Roque? Sabi ni Diretso, Mahas, oo, hugasan mo daw yung wig mo. Sabi ng nagmadi iti ugali da. Yun. Ang ibig sabihin nun, hugasan mo raw yung wig mo. Kasi, kaya ka siguro, yung mata mo pumupungay, naaamoy mo. Nasisinghot mo yung amoy na, kaya yan, lumalabas sa iyong mata. Ikaw naman Maharlika. Ang ibig sabihin, nagmadi iti ugali da. Ibig sabihin da kasi dalawa. Ikaw din daw. Oo. Di ba? Yaang mata mo, pwede ba? Pwedeng pakadiretso mo raw. Nagmadi, idiretso. Yan. Nagmadi, pangit. Iti, yung ugali. Di ba? Yung ugali mo lumalabas daw sa mata mo. Ibig sabihin, mga kababayan, napahirap mag-translate ng Ilocano. Eto na, tuloy na natin. Sasamahan ko po siya. Nako. At dahil sinugal Kita nyo Dear Ate Charo, sinugal ko po ang aking karera. Ipinaglaban ko po ang isang tao na akala ko ay siya ang makakatulong sa aking mga kaso. Itinaya ko ang pamilya ko, Ate Charo. Hanggang sa hinayaan ko na nga kahit mapunta na siya sa iba. Ang aking mga anak, iniwang ko para sa kanya. Pero ito ang naging resulta, Ate Charo. Hindi ko alam na babaliwalain niya ako. Di ba mga kababayan? Tignan yan. Ang drama mo, Rocky, nakakainis ka. Di ba? Ang drama mo, Rocky. Walang kumita na yan. Di ba? Alam nyo, mga kababayan, shortcutting ko na. Shortcutting ko na etong ating topic. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, wala pa tayo sa kalahati. Kung hindi ko shortcutting ito, malamang bukas pa tayo matapos. Eto na, mga kababayan ko. Pasok natin to isa, si Maharlika. Pasok! Palangga ko dyan sa dahig. Hindi yung mga alpoterang bangaga na nakikipagsabuatan kay Kaufman. Na nalulungkot sila na 3 days na, 3 days na hindi wala silang update kay Pangulong Duterte. Bakit meron akong update sa inyo? Exclusive. Okay? Okay, exclusive to pero ano to? Teka muna. Ano pinaglalaban nito? BBM, the best flood control na guni-guni. Gusto mong pag-usapan natin yung flood control? Ang mga bobong DDS, pag hindi makasagot sa argumentong topic, yung bang may topic tayo na meron na tayong tinatalakay, sisingit sila ng ibang topic. Ugali nila yan. Huwag natin palagpasin ito. BBM, the best sa flood control na guni-guni. Talaga ba? Hindi ko maintindihan Ito ba ibinabash mo si Pangulo? Kung hindi naman, liwanagin mo Melon juice Kasi minsan nakikita kita. Maka BBM ka. Ito, BBM, the best sa flood control na guni-guni. DDS ka ba o ano? Paki-comment Pero sige, bahala ka sa paniniwala mo. Sabi ko naman, welcome kayo. Yan ba ang gusto nyo? Ikat natin tong topic kay Maharlika. Yan. Yes. Blood control budget baka mo? Ito. Yan, mga kababayan ko. Sa mga hindi nakakaalam kung bakit sinisisi si Pangulo pagdating sa flood control, ito, pansinin ninyo, mga hinayupak na mga DDS na to. Mga hinayupak na mga DDS. Ito na, mga kababayan ko. Pansinin nyo. Flood control scam ni Digong. Tignan ninyo, 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. 2019, 133 billion. 2020, 90 billion. Buti na lang nagkaroon pa ng mga kababayan, ng pandemic. Kung hindi, talagang mas malaki pa yan 2021, 101 billion.
huling-huling taon mga kababayan, 100, kulang-kulang 130 billion. Pakinggan natin si Kuyang. Pasok. O mga DDS, flood control budget baka mo? O ito. Ito yung naging pondo ng tatay nyo sa flood control simula nung 2016 hanggang 2022. At alam nyo ba? Alam nyo ba? Sabi niya, alam nyo ba? From 2020 to 2022, kasama na dyan yung naging 51 billion flood control. Nino! Budget ni Pulong para sa Davao. O ano na mga DDS? Ano Ang na? lakas ng mga loob nyong maghanap eh. Ang lakas nyo ng loob nyo maghanap. Ito naman si Melon Diyos eh. Alam mo, sa totoo lang, talagang certified DDS ka na. Diba? Matapos butatain yung argumento mo, pupunta ka na naman sa iba. Hanggang kailan ba kayo ganyan? Hanggang kailan kayo mananatili sa inyong pinaglalaban na yung mga tagapagsalita nyo sumusuko na? Hindi nyo pa rin ba isusuko yung kamangmangan, katangahan, kabubuhan nyo? Oo, mahal namin kayo. Kaya kami nagkakaganito. Ang hindi lang namin maintindihan ay kung bakit kayo nananatili sa ganyan. Kung ganun talaga, ang inyong pinaglalaban, wala na kaming magagawa. Oo, puntahan nyo si Digong, kung hingin nyo na makapasok kayo sa kulungan, yung pagiging panatiko nyo para makabawi kayo sa tingin nyo na nagawa sa inyong mabuti ni Digong, wag nyo siyang hahayaang maghugas ng puwet niya. Ang gawin nyo, dilaan nyo yung puwet niya, yun ang panghugas nyo at pangpunas. Gawin nyong wet wipes. Yung mga dila nyo, gawin nyong wet wipes para kay Digong. Oo, kahit mga 1 linggo lang. Para naman masabi na nakabayad na kayo sa kanya ng inyong pagkakautang na loob. Ang mga DDS handa yan. Ay oo, syempre. Idol eh. Handang-handa sila. Kahit ano gagawin nila. Kaya, wag nyong hahayaan, biling ko sa inyo, na maghugas ng puwet si Digong nyo sa pamamagitan ng gawin nyong wet wipes, yung mga dila nyo sa puwet ni Digong nyo, bawing-bawi na kayo. Okay? Biling ko yan, ano? So yan, mga kababayan. Naku, grabe, no? Matindi, ano? So, eto na, mga kababayan ko. Haba kasi nito. Sobrang haba, mga kababayan. Ito pa, na ayon di umano kay Attorney Kaufman na mas gusto na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik ka na sa Pilipinas, sabihin mo yung mga kaso mo doon. Ano po ang reaction niyo doon? Sa totoo lang, mga kababayan, nawawala yung ano ko eh. Nawawala yung focus ko sa topic ni Roque. Mas nakatutok ako sa itsura nito. Pag tinignan nyo si Roque, mga kababayan, tignan ninyo. Hindi ko ma-imagine kung eto si Berting Labra eh. Naalala nyo po ba, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, idol ko po yan si Berting Labra. Pero sa pagkakataon na ito, mga kababayan, kamukhang kamukha niya. Roque! Hoy, Berting Labra, hindi mo kami maluloko. Yung itsura ni Roque, mga kababayan, mukha ng undin. Alam niyo yung undin? Sino nakakaalam ng undin, mga kababayan? Yung undin. Sino nakakaalam? Undin! Kamukha ng undin to. Tuloy. Una po, no? Nagtataka ako na nabanggit yan ni Mr. Kaufman. Hindi nga. Galing nga kay Roque, galing yan kay Digong. Sinabi kay Kaufman na ipaabot sa'yo. Kung hindi mo naiintindihan, ako na lang nakakaunawa sa'yo. Nagets mo? Kung hindi mo naiintindihan, ako na lang nakakaunawa sa'yo. Dahil hindi mo maunawaan na sinusuka ka ni Digong, Yan ang totoo.
Kaya kung ako sa'yo, oo, tigil mo na yung kalokohan mo. Hindi ka mahal nun. Oo, parang yung boylet mo. Hindi ka naman talaga mahal nun eh. Pera lang ang gusto sa'yo. Diba? Walang pagkakaiba yan kay Digong. Oo. Diba? Oh, kaya ikaw, tumigil ka na. Huwag mo nang ipagpilitan yung iyong sarili sa taong hindi ka naman mahal. Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo sa taong hindi ka mahal. Dahil masakit talaga yan. Ang sakit-sakit nung ginawa mo ng lahat, binigay mo na ng lahat. Kung si Digong nga, kalbo yun, mga kababayan. Kung si Digong nga, panot yun, malamang pati wig neto, binigay doon. Oo. Ganun yun, mga kababayan. Di ba? Sa sobrang paghanga ni Roque kay Digong, buti na lang, medyo makapal ang buhok ni Digong, ano. Malamang ho, mga kababayan, ultimo wig neto, iaalay kay Digong. Diba? Ang iniingat-ingatan ko, kaisa-isang wig ko, na tinatago-tago ko pa, at katabi sa pagtulog ko. Malamang yan, tinatanggal niya pag natutulog. Tapos katabi niya. Iaalay niya kay Digong. Roque, tama na nga. Drama mo eh. Kasi ang sinabi ni Kong Pulong, wika Hindi. Bola lang si ni Pulong. Huwag mo nang gamitin si Pulong. Roque, makaramdam ka naman. Si Pulong, binobola ka lang nun. Siyempre, kaharap ka. Huwag mong gamitin yung sinasabi ni Pulong na, oh, ikaw ang unang-unang ang hahanapin ni Digong, pag siya'y nakalabas. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun, Roque. Huwag kang maniwala. daw ni Tatay Digong, pag siya'y makalabas, akong unang-unang taong hanapin niya. Nais ko makita niya ako dito sa dahig kung siya man ay makakalaya. Nakahanap pa ng dahilan para manatili sa dahig, mga kababayan. Di ba? Nakahanap. Oh. Kamukha ni Suba Guerrero. Grabe, mga kababayan, matindi. Eto na. Dito na sila natataranta. Shortcutting ko na, mga kababayan, ha. Shortcutting na natin to. Pasok! Natataranta sila rito. Naku, mamaya na natin talakayin si Attorney Trixie. Pasok! Tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila'y tiwala at kontento sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paano na yan ngayon? Mas marami talaga yung mga Mas marami talaga yung mga kababayan. Yung mga taong nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sabi ko nga sa inyo, inobertikan yung rating ni Buday. Parang sumakay ng Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Etong si Pangulong Bongbong Marcos para lagpasan yung pong rating ni Buday. Ito na. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research na lumabas 2 araw matapos ang SONA ng Pangulo. Batay sa naturang survey, umangat sa... Yan na, mga kababayan ko. Trust rating. Ng Octa, mga kababayan. Mula April, 60%. Ngayong July, mga kababayan, 64%. 64% ang trust rating ng Pangulo ngayong Hulyo. Mula naman sa 59% itong Abril. Pumalo na ngayon sa 62% Ay, mga kababayan, performance rating. April, 59%. July, 62%. Grabe, mga kababayan, ang taas niya na yan, Ang taas-taas niya yan. Rating ng presidente. Ayon sa Octa Research, ang naturang resulta ay nagpapakita ng positibong tugon ng publiko sa Pangulo, lalo na't nagpapatuloy ang pagtaas ito mula sa kanyang nakuhang ratings sa huling bahagi ng 2024. Patataisan pa natin yan. Diba? Galit na galit yung mga DDS dito, sa totoo lang. Patataasin natin, mga kababayan, ang rating ni Pangulo.
Opo, hanggat hindi nakukuha yung alin, mga kababayan, pinakamataas, 100%. Oo, di ba? O, tuloy. Bukod dito, nananatili din ang Pangulo na opisyal na may pinakamataas sa trust at performance ratings sa ikalawang bahagi ng 2025. O, siya ngayon ang pinakamataas. Ang trust rating at performance rating. Ha, mga kababayan? Sa lahat, ng mga empleyado ng gobyerno. Sa lahat ng leader, mga kababayan ko, si Buday wala na. Oo, nandun na sa puwet ni Pangulong Bongbong. Aamoy-amoy na lang yun sa mga puwet ni Pangulong Bongbong. Yung trust rating, performance rating ni Buday, hanggang puwet na lang. Kaya yung mga DDS, mga kababayan, ano pang ginagawa ninyo? Sumama na kayo kay Buday. Amuyin nyo ang puwet ni Buday. Di ba? Mga kababayan ko, amuyin nyo. Oo. O, samahan nyo, mga kababayan. Amuyin nyo nila Buday ang puwet ni Pangulo. Bango yun, mabango. So, mga kababayan, mahaba na po ang ating hindi natin natalakay lahat. Sorry sa inyo. Pero mga kababayan, babawi po ako sa inyo. Try ko. Opo, mamaya Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago lumayas sa channel ko. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.